Giit niya, hindi siya nagdadahilan. Totoo daw na nagkatrangkaso siya noong nakaraang linggo kaya hindi siya nakadalo sa pagdinig. Nagkataon lang daw na nakainom na siya ng gamot nang dumating ang Senate physician sa kanilang bahay kaya umayos na ang pakiramdam niya. Sana po ay maunawaan ninyo na kailanman ay hindi ko inisip na bastusin ang ating Senado. Sa katunayan po, ako ay dumalo sa lahat ng mga pagdinig, maliban lang noong nakaraang Huwebes. Ang asawa naman itong si Erlinda, hindi na naman napigilang mapaluha. Hindi po totoo na kami ay nagdadahilan lamang o tinamaan ng rheumatism. Ang aming mga karamdaman ay dala marahil ng matinding stress at tensyon na dulot ng mahaba at masalimot na pagdinig na ito. Hinaing niya, hindi naman daw kasi madali para sa tulad nilang senior citizens ang litisin. Hindi naman daw nila sinasadya ang hindi pagdalo noong nakaraang linggo. Pero mukhang hindi naman natinag ang mag-asawang ligot sa babala ni Drilon. Ilang beses pa rin kasi nilang iginiit ang right against self-incrimination nang magsimula ng magtanong ang mga senador. Nahirapan na lang magpalusot pa si Erlinda nang isa-isahin na ni Drilon ang mga bonds umano na binili niya na may kabuang halaga na $700 million o 30 billion pesos. Hamon ng mga senador, kung talagang hindi sa kanya nakapangalan ng bonds na ito, gumawa na lang siya ng waiver para ibigay na lang sa gobyerno ang buong halaga. Pero pagmamatigas ni Erlinda, hindi raw siya pipirma ng waiver hanggat hindi niya nakikita ang mga dokumentong sinasabi ni Drilon. Pag makita mo, hindi mo makita eh. Sinasabi mo na nga ngayon, tinideny mo, hindi mo alam. Tinatanong kita, are you willing? Yes or no lang? Yes or no? I cannot decide on something na hindi ko po nakikita yung... Bukod sa mag-asawang ligot, nag-isa rin ang dating AFP controller na si Carlos Tomas Donato. Giit ni Donato, walang conversion sa militar. Pero sa gitna ng kanyang pagtanggi, ipinakilala ni Senator Estrada ang bagong testigo na si dating AFP Budget Officer Romeo Mateo. Sabi ni Mateo, umaabot sa 11.1 million pesos kada buwan ang ginagalaw nila para sa conversion. 1.1 million dito ang natitira sa kanila para paghatian. Colonel Mateo, aminin mo nga sa amin, magkano lahat kinita mo rito? Sinasabi mo, you were very proud na kumita kayo rito. Hindi ko na po, sir, matandaan. Pero talaga, sir, mayroon din ako. Right. Dito, hindi ko sir itatanggihan. So, you confirm that there is conversion? Even during your time when you first entered the military? Yes, sir. Alright. Pero si Donato, matigas pa rin itong itinanggi. Napiko na rin tuloy si Senator Estrada. Noong panahon mo, may conversion o wala? Wala po, Your Honor. Sige, babalikan kita. Ha? And I will not hesitate to also cite in contempt if you will not answer my question truthfully. Cheryl, magkasabay ngang umalis sa mag-asawang ligot mula dito sa Senado matapos kasi ang ilang minutong suspensyon sa Senate hearing kanina na pagkasunduan ng mga senador na hayaan na lamang na makalaya itong si Jacinto basta siguruhin lang niya na makikiisa siya sa mga susunod na Senate hearing. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. At cambio naman tayo sa business news. Inaprubahan na ng Board of Directors ng PLDT at JG Summit Holdings Incorporated ang pagbili ng PLDT sa higit kalahati ng shares ng telecommunications company na Digitel. Nagkakahalaga ng 74.1 billion pesos ang bibiling shares ng PLDT mula sa Digitel. Pag-aari ng pamilya Gokongwei ang Digitel na nasa ilalim ng JG Summit Holdings Incorporated. Kasama rin sa negosyo ng Digitel ang Sun Cellular. Sa oras na matapos ang transaksyon sa second quarter ng taon, PLDT na ang hahawak ng majority shares ng Digitel. Si PLDT Chairman Manny Pangilinan ay siya rin chairman po ng TV5. Iimbestigahan na rin ng DSWD at Commission on Human Rights ang kontrobersyal na pagsasayaw ng batang contestant na si John John sa programang Willing Willy. Kasabay nito, pinagpapaliwanag din ng MTRCB ang mga producer ng programa. Ikwento mo, Trish Roque. Ito ang March 12 episode ng Willing Willy na nakatawag pansin sa publiko.
Sumasayaw na ala macho dancer ang 6 na taong gulang na batang contestant na si Jan Jan. Lubos na nabahala dito si DSWD Secretary Dinky Soliman. Para sa kanya, matatawag daw na child abuse ang nangyari sa bata. 5 hanggang 6 na beses siya pinasayaw. Nakitang-kita mo na naiiyak yung bata. Na para sa akin, sobrang-sobra naman na paggamit sa bata para matuwa tayong lahat. Bakit? Para sa 10,000 ginawa niya yung para sa pamilya niya. Maging ang Commission on Human Rights, binatikos din ang pagsasayaw ni Jan Jan sa programa. So we tend to investigate this. Kasi especially if the child performer is under 12 years of age. Dahil sa pangyayari, nagpadala na ng social worker ang DSWD kanina para tignan ang lagay ng bata. Kwento ng ama ni Jan Jan, isa raw sa tinanong sa kanya ng social worker ay kung nakaranas ng trauma o pananakit si Jan Jan, bagay na itinanggi ng magulang ng bata. Sa halip, pinagsabihan na lang daw sila tungkol sa nangyari. Hindi daw maganda sa mata ng tao kasi lumabas na nga raw sa YouTube ng marami na against sa ganyang ginawa ni Jan Jan. At okay naman, nag-explain ako doon sa DSWD, yung director nila. Sabi ko, ma'am, hindi ko na lang uulitin kasi pinangaralan ako na wag na lang ulitin yung ginawa ni Jan Jan. Nauna nang humingi ng sorry ang TV5 sa insidente, pati ang host na si Willie Revillame. Nandito kami para magbigay ng saya. Kung may na-offend kami, kung may na-offend ako, humingi ako ng